Libra, naranasan mo na bang maramdaman ang mabigat na katahimikan sa puso mo, na parang may isang tao roon sa malayo na binubulong ang pangalan mo sa panalangin? Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang kaluluwa ay taimtim na nananalangin ng kapatawaran, gumagalaw ang universo. Nakikinig ang tadhana, at naghihintay ang mga biyaya sa pintuan ng iyong buhay. Paano kung sabihin ko sa iyo may isang tao ngayong nananalangin, umaasa sa iyong kapatawaran, at nagnanais bumalik? Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ang iyong palatandaan. Kung pinapanood mo ito ngayon, pinili ka ng tadhana upang marinig ang katotohanan ngayon. Maaaring magbago ang takbo ng iyong buhay sa sandaling makinig ka. Sa ating kultura, ang pagpapatawad ay hindi lang basta salita, ito'y isang panalangin, isang tulay, at kung minsan, ang tanging susi na nagbubukas ng tadhana. Lagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda, kapag bukal sa puso ang pagpapatawad, bumabalik ang biyaya. At sa sandaling ito, Libra, ang tadhana ay nakapalibot sa iyo dala ang makapangyarihang enerhiya. May isang tao mula sa iyong nakaraan na punang pagsisisi at gabi-gabi, ang kanilang mga bulong na panalangin ay dumaraan sa di nakikitang daigdig, umaabot sa iyong espiritu. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa paglalakbay ng iyong kaluluwa, sa mga aral na isinulat sa mga bituin, at sa mga biyayang naghihintay kapag muling bumukas ang iyong puso. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang parehong tao ay patuloy na lumilitaw sa iyong mga panaginip, kapag biglang dumadaloy ang malamig na kilabot sa iyong katawan, kapag ang mga lumang awit ay biglang bumabalik sa iyo, hindi ito basta-basta. Mga palatandaan ito. Tawag ito ng tadhana. Libra, inihanda ng universo ang mensaheng ito dahil panahon na para malaman ng iyong puso ang katotohanan. Ang enerhiya sa paligid ng Libra ngayon. Libra, ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ay punang katahimikan ngunit hindi ito walang laman. Sa paniniwalang Pilipino, ang katahimikan ay hindi lang basta walang tunog, dala nito ang mga bulong, panalangin, at bigat ng damdaming hindi masabi ng mga salita. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, kapag biglang tumahimik, may iniisip na malalim at may lihim na nararamdaman. At sa ngayon, yan mismo ang nakapaligid sa iyong espiritu. May isang taong mahigpit na kumakapit sa iyo sa pinakamakapangyarihang paraan, hindi sa kilos, hindi sa salita, kundi sa panalangin. Hindi mapalagay ang kanilang kaluluwa, mabigat ang kanilang puso, at ang kanilang espiritu ay patuloy na nagpapadala ng enerhiya patungo sa iyo. Kung minsan ay biglang bumibigat ang iyong dibdib, kung nagigising ka na may luha sa mga mata nang hindi alam ang dahilan, o bigla mong naaalala ang isang tao mula sa nakaraan ng walang rason, hindi ito aksidente. Ito'y panalangin nila na humahaplos sa iyong kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, kapag ang isang tao ay patuloy na naaalala ka sa katahimikan, tinatawag natin itong hinihila ng kaluluwa. Ibig sabihin, ang kanilang espiritu ay humihila sa iyo, naghahanap ng kapatawaran, naghahanap ng muling koneksyon. Kinukumpirma ng tadhana ito, ang enerhiya sa paligid ng Libra ngayon ay magnetic, dinadala ang dalawang kaluluwa na muling magkalapit. Maaaring napansin mo na ang mga palatandaan sa iyong araw-araw, isang biglang kilabot kapag naiisip mo ang kanilang pangalan, paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto o 2 oras 22 minuto. O mga panaginip na nagbibigay ng matinding emosyon kahit paggising mo na. Hindi ito basta nangyayari. Mga senyales ito na may isang taong nananawagan sa universo para sa isang pagkakataon, isang tsansa upang makabalik, maghilom, at mapatawad. Ang katotohanan, Libra, ikaw ang nasa gitna ng isang makapangyarihang espiritual na pagkakahanay. Ang iyong zodiac ay pinamumunuan ng balanse, pagkakaisa, at pag-ibig. At sinusubok ka ng tadhana ngayon, isasara mo ba ang iyong puso at haharangan ang mga biyayang dala ng pagpapatawad o papayagan mong dumaloy ang kagalingan upang tuluyan ng dumating ang kapayapaan? Sa ngayon, ipinapakita ng mga baraha na ang iyong enerhiya ay nakapalibot sa pananabik. Hindi lang basta miss ka ng isang tao, spiritual nilang inaabot ang iyong kaluluwa. Nakikinig ang universo at ipinapakita nito sa iyo ang mga palatandaan. Ang tanong ay makikinig ka rin ba? Ang kanilang tahimik na panalangin at nakatagong damdamin. Libra, may isang pusong patuloy na nakikipag-usap sa iyo nang walang salita. Sa paniniwalang Pilipino, madalas sabihin ng ating mga lola at lolo, ang dasal na galing sa puso, kahit hindi mo marinig, nararamdaman ng kaluluwa. Ang panalangin na ibinubulong sa katahimikan ay kayang tumawid sa layo, sa panahon, at kahit sa mga naputol na ugnayan. At sa ngayon, may isang taong ginagawa iyon para sa iyo.
Ang taong ito ay taimtim na nananalangin, umaasang palalambutin ng universo ang iyong puso. Matagal na nilang pasan ang bigat ng kanilang mga pagkakamali, at ang pagsisisi ang naging kasama nila sa bawat araw. Bawat gabi bago sila matulog, humihiling sila sa langit ng isa pang pagkakataon hindi lang upang makasama ka, kundi upang mapatawad mo sila. Para sa kanila, ang kapatawaran ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kapayapaan, sa paghilom ng sugat na sila mismo ang lumikha, at sa pagpapalaya sa pagkakasalang hindi nawala kailanman. Kung naramdaman mong hindi ka mapakali sa gabi, nagigising ng walang dahilan, o biglang umaalingaw ang kanilang pangalan sa isip mo, ito ay dahil ang kanilang mga panalangin ay umaabot sa iyong espiritu. Sa paniniwalang Pilipino, kapag hindi mo matigilan ang pag-iisip sa isang tao nang walang dahilan, ibig sabihin ay malalim ka ring iniisip nila. At kapag ang mga isipin na yon ay punang sakit at pananabik, nagiging mas mabigat, mas matindi, at halos imposibleng hindi pansinin ang enerhiya. Itinatago nila ang kanilang damdamin sa araw, ngunit sa gabi, pun sila ng luha at mga bulong. Sumasamo sila sa universo, pakiusap patawarin ako ni Libra. Pakiusap pagtagpuin kami muli ng tadhana. Napakabigat ng kanilang espiritu, kaya pati ang mga enerhiya sa paligid mo ay nadarama ito. Napansin mo ba ang biglaang pagbabago ng mood, ang kalungkutang walang paliwanag, o ang luhang dumadaloy nang hindi mo alam kung bakit? Mga senyales ito. Mga damdaming hindi lamang sa iyo nagmumula, ito ay damdamin na ipinapadala mula sa isang kaluluwang hindi tumitigil sa pagtawag ng iyong pangalan. Sa ating kultura, may kapangyarihan ang panalangin. Kapag may nagdiriwang ng kandila at binubulong ang isang pangalan, ang enerhiya ay pinakakawalan sa di nakikitang mundo. Kapag may lumuluhod at taimtim na nananalangin mula sa pinakailalim ng kanilang puso, nakikinig ang mga anghel. Iyan ang ginagawa ng taong ito. Ang kanilang mga panalangin ay tila mga di nakikitang sinulid na nagdudugtong sa kanilang espiritu at sayo, naghihintay ng sandaling madarama mo rin sila. Libra, ang katotohanan ay hindi na nakatago ang kanilang mga tahimik na panalangin. Pinapayagan ka na ng universo na maramdaman ang mga ito sa pamamagitan ng mga panaginip, biglaang alaala, at sa tibok ng puso mong bumibilis kapag naiisip sila. Naniniwala silang kung patuloy silang mananalangin, kung patuloy silang hihiling sa tadhana, darating ang araw na bubukas ang pinto ng kapatawaran. Ang tanong ay hindi kung totoo ang kanilang panalangin, ang tanong ay, pahihintulutan mo ba na marating ng mga panalangin iyon ang iyong puso? Mga espiritual na palatandaan at pahiwatig. Libra, hindi kailanman kikilos ang tadhana ng tahimik nang hindi nag-iwan ng mga bakas. Sa paniniwalang Pilipino, palaging itinuturo ng ating mga nakatatanda, kapag may kakaibang nangyayari ng paulit-ulit, hindi yan aksidente. Pahiwatig yan ng tadhana. At sa ngayon, pinalilibutan ka ng universo ng mga palatandaan, maliliit na bulong, nakatagong pahiwatig, na nagpapatunay na ang panalangin ng isang tao ay humahaplos na sa iyong buhay. Nakapanaginip ka na ba ng parehong tao ng paulit-ulit? Sa ating kultura, kapag ang isang tao ay patuloy na lumilitaw sa iyong mga panaginip, pinaniniwala ang bumibisita ang kanilang kaluluwa sa iyo. Mananghatid nito, hindi ito basta nangyayari. Paraan ito ng tadhana para ipaalala sa iyo, hindi pa tapos ang kwentong ito. Isa pang palatandaan ay ang biglang kilabot na dumadaloy sa iyong katawan ng walang dahilan. Maaaring nakaupo ka lang ng tahimik, tapos biglang may dumaan na panginilabot sa iyong gulugod. Sa pamahiing Pilipino, pinaniniwalaan na ito ay isang espiritu na dumadaan, may dalang mensahe. Kapag nangyayari ito habang iniisip mo ang isang tao mula sa nakaraan, malakas na pahiwatig ito, inaabot ng kanilang kaluluwa ang sayo, at ang kanilang panalangin ay humahaplos sa iyong aura. Maging ang musika ay nagdadala rin ng mga senyales. Napansin mo ba kung paanong ang ilang lumang kanta ay tila sinusundan ka? Isang himig mula sa mga nakaraang taon ang biglang tumutugtog sa radyo, sa jeepney, o sa isang tindahan, at tinatamaan ang puso mo ng mga alaala. Paniniwala ng ating mga ninuno na ang mga awit ay hindi basta nagkataon lamang, sila ay mga tagapagdala ng damdamin, mga paalala na ipinadadala ng tadhana upang gisingin ang isang bagay sa loob natin. Maging ang kalikasan ay nakapagsasalita. Ang pagkurap ng kandila habang nagdarasal ka, ang biglang pag-ulan sa araw na maliwanag, o ang huni ng ibon sa labas ng iyong bintana sa gabi, mga pahiwatig ito. Sa kulturang Pilipino, ang ibong kumakanta sa gabi ay hindi basta pangkaraniwan, pinaniniwala ang may dalang mensahe mula sa di nakikitang daigdig. At kapag nangyayari ang mga ito sa mga sandali ng iyong pananabik,
palatandaan nito na ang universo ay kumikilos upang dalhin ang enerhiya sa'yo. Libra, maaaring napansin mo rin ang mga umuulit na numero, 11 oras 11 minuto sa orasan, 2 oras 22 minuto sa resibo, 5 oras 55 minuto sa hindi mo inaasahan. Ayon sa numerolohiya, mga angel numbers ito, mga mensahe mula sa banal. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nauulit ang mga numero, ibig sabihin ay may binubuksang landas at nagkakahanay ang tadhana. Ang mga numerong ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi patunay na ang panalangin ng isang tao ay gumigising na sa universo. Lahat ng mga pahiwatig na ito, ang mga panaginip, ang kilabot, ang mga awit, ang kumikislap na ilaw, ang umuulit na numero, hindi aksidente. Mga bakas ito ng tadhanang naglalakad patungo sa iyong buhay. Patunay itong ang nangyayari sa paligid mo ay higit pa sa isang pagkakatugma. Ang panalangin ng isang tao, ang kanilang pananabik, at ang paglalakbay ng iyong kaluluwa ay nagsasalubong sa mismong sandaling ito. Ang tanong na lamang, Libra, ay simple, makikinig ka ba sa mga senyales? Ang ritual ng pagpapatawad. Libra, ang pagpapatawad ay hindi lamang gawa ng isipan, ito ay enerhiya ng kaluluwa. Sa paniniwalang Pilipino, palaging paalala ng ating mga nakatatanda, ang pusong marunong magpatawad, laging pinagpapala. Ang pusong nagpapatawad ay pusong pinagpala. At kapag pinagsama natin ang pagpapatawad at ritual, binubuksan natin ang daan upang muling dumaloy ang paggaling, pag-ibig, at mga biyaya. Ang katotohanan, ang mga ritual ay hindi tungkol sa mahika o sa lamangka. Tungkol ito sa intensyon, enerhiya, at pananampalataya. Kapag isinagawa mo ang isang ritual ng bukalang puso, malinaw mong ipinahahayag sa universo, handa na akong pakawalan ang sakit, at handa na akong tanggapin ang kapayapaan. Nakikinig ang tadhana sa ganitong gawa dahil ito ay gawa ng tapang at pagsuko. Kung nararamdaman mo ang bigat ng panalangin ng isang tao, kung patuloy silang lumilitaw sa iyong mga panaginip at pahiwatig, maaaring tinatawag ka ng universo upang gawin ang isang simpleng ritual ng pagpapatawad. Hindi ito nangangahulugang dapat mo silang agad tanggapin muli sa iyong buhay, kundi ito'y paraan upang palayain mo ang iyong sarili mula sa tanikala ng galit, pagsisisi, at sakit. Sa paggawa nito, binibigyan mo ng kalayaan ang tadhana na pagpalain ka ng kapayapaan o marahil ng muling pagkakasundo kung tunay itong nakasulat sa mga bituin. Narito ang isang ritual na kaugat sa tradisyong Pilipino na maaari mong gawin upang pakawalan ang enerhiya ng pagpapatawad. Isa, ihanda ang iyong espasyo. Maghanap ng tahimik na lugar sa iyong tahanan, mas mainam kung malapit sa pintuan o bintana kung saan pumapasok ang liwanag. Sa pamahiing Pilipino, sagrado ang pintuan, dito pumapasok ang biyaya at malas. Sa paglilinis sa bahaging ito, parang binubuksan mo ang iyong buhay para sa liwanag. 2, sindihan ang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan, kapayapaan, at kagalingan. Habang kumikislap ang apoy, isipin mong sinusunog nito ang bigat sa iyong puso. Paniniwala ng matatanda na kapag malakas ang pagkislot ng liwanag ng kandila, nakikinig ang mga espiritu. 3, humawak ng basong tubig na may asin. Sa mga tahanang Pilipino, ang asin ay palaging proteksyon laban sa malas. Ilagay ang baso sa tabi ng kandila. Ibulong ang pangalan ng taong nakasakit sa iyo at sabihin, pinalalaya ko ang sakit. Pinalalaya ko ang galit. Tinatanggap ko ang kapayapaan sa aking kaluluwa. 4, manalangin mula sa puso. Huwag gumamit ng magagarbong salita. Kausapin ang Diyos o ang universo na parang kausap mo lamang ang pinakamalapit sa iyo. Sabihin mong handa ka ng magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay kalayaan, at pinagpapala ng universo ang pumipili nito. 5, tapusin sa pamamagitan ng afirmasyon. Ilagay ang iyong kanang kamay sa dibdib at sabihin ng 3 beses, pinapatawad ko, pinalalaya ko, tinatanggap ko ang mga biyaya. Ang bilang na 3 ay sagrado sa kulturang Pilipino, sumisimbolo sa balanse ng katawan, isip, at espiritu. Kapag natapos ang ritual na ito, mararamdaman mong mas magaan ang iyong loob. May ilan pa nga na nananaginip tungkol sa taong pinatawad nila sa parehong gabi. Iyan ay tanda mula sa universo na natanggap na ang iyong ginawa. Tandaan, Libra, ang mga ritual ay hindi tungkol sa pamimilit na bumalik ang isang tao sa iyong buhay, ito ay tungkol sa pag-aayos ng iyong espiritu sa kapayapaan, upang anumang nakalaan para sa iyo ay tuluyan ng dumating. Ang pagpapatawad ang susi na nagbubukas ng mga pintong ikinukulong ng galit.
At sa ngayon, ipinapakita sa iyo ng tadhana na matagal nang hawak mo ang susi. Ang tanong na lamang ay handa ka na bang ipihit ito? Ang inihahayag ng tarot para kay Libra. Libra, kapag inilatag ang mga baraha sa harap mo, hindi sila nagsisinungaling. Bawat baraha ay salamin ng kaluluwa, refleksyon ng tadhana, at bulong ng universo. Sa paniniwalang Pilipino, lagi tayong nagtitiwala sa mga palatandaan, maging ito man ay sa mga bituin, sa paglipad ng mga ibon, o sa biglang pagkislot ng kandila. Ngayon, ang tarot ang nagiging palatandaan na malinaw na nagsasalita tungkol sa iyong paglalakbay. Ang unang barahang nagpakita ay The Star. Ito ay baraha ng pag-asa, paggaling, at tinugong panalangin. Hindi aksidente na ito ang lumabas para sa iyo ngayon. Ipinapaalala ng The Star na kahit sa gitna ng katahimikan, kahit sa sakit ng nakaraan, ang liwanag ay hindi kailanman nawala. Tulad ng kasabihang Pilipino, habang may buhay, may pag-asa. May isang taong nananalangin ngayon na maabot ang pag-asang iyon, umaasa na bubuksan mo ang iyong puso, umaasa na papayagan ng tadhana ang muling pagkakasundo. Ang ikalawang baraha ay The Lovers. Makapangyarihan ito para sa Libra, dahil ang iyong tanda ay pinamumunuan ng balanse at mga ugnayan. Ang The Lovers ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pagpili. Ipinahihiwatig ng tarot na malapit na ang isang mahalagang desisyon, bubuksan mo ba ang iyong puso at magpapatawad, o isasara mo ba ang pinto at tuluyang lalayo? Anumang landas ang piliin mo ay magdadala ng pagbabago, ngunit pinaalala ng baraha na ang tadhana ay laging pabor sa mga kumikilos mula sa pag-ibig. Ang ikatlong baraha ay The Tower. Maaaring kinakatakutan ito ng iba, ngunit huwag kang mangamba. Ang The Tower ay hindi dumarating upang wasakin, dumarating ito upang muling magtayo. Kumakatawan ito sa sakit ng nakaraan, sa pagkabigo, sa mga pagkakamali, at sa biglaang pagtatapos na yumanig sa iyong mundo. Para sa Libra, ito ay paalala, ang dahilan kung bakit lahat ay gumuho noon ay upang gisingin ka sa isang mas malalim na katotohanan. Tulad ng sinasabi ng matatanda, ang sakit ay guro. Ipinapahiwatig ng The Tower na ang lahat ng dusa na dinaanan mo ay may kabuluhan, ito ay naghahanda sa iyo para sa karunungan, kalinawan, at lakas. Ang huling barahang lumitaw para sa iyo ay The Wheel of Fortune. Ito ay barahan ng tadhana, mga siklo, at banal na oras. Walang nangyayari ng basta-basta. Ipinapaalala ng The Wheel na ang nakalaan para sa iyo ay laging babalik, at ang hindi para sa iyo ay mawawala. Kagapay nito ang paniniwalang Pilipino, ang nakalaan para sa iyo, babalik at babalik. Ipinahahayag ng baraha na muling kumikilos ang tadhana, umiikot sa iyong pabor, at muling nagbubukas ng mga pintong minsan ng isinara. Kapag pinagsama-sama, naglalarawan ang mga baraha ng isang makapangyarihang larawan, The Star ang nagbibigay ng pag-asa, The Lovers ang nagdadala ng pagpili, The Tower ang nagtuturo ng aral, at The Wheel of Fortune ang nagpapakita ng tadhana. Malinaw ang mensahe ng tarot, Libra, may isang taong taimtim na nananalangin ng kapatawaran, at hinihiling ng tadhana na pag-isipan mo kung handa ka nang yakapin ang paggaling. Hindi nito ibig sabihin na kailangan mong kalimutan ang sakit, ni ang tanggapin agad ang nakaraan. Ang ipinapakita ng tarot ay ito, ang iyong kaluluwa ay nakatayo sa isang sangandaan. Kung pipiliin mo ang pagpapatawad, hindi mo lamang hihilumin ang nakaraan, kundi bubuksan mo rin ang pinto ng mga biyaya para sa hinaharap. Kinukumpirma ng tarot, nakamasid ang tadhana, naghihintay kung alin sa mga landas ang pipiliin ng iyong pusong nakahanay sa pag-ibig. Ang nakatagong babala. Libra, habang ipinapakita ng mga baraha ang pag-asa, pag-ibig, at tadhana, may ibinubulong din silang babala. Sa paniniwalang Pilipino, madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda, kung paulit-ulit ang sakit, may leksyon na hindi mo pa natutunan. Kapag ang sakit ay bumabalik, ibig sabihin may aral pang hindi nauunawaan. At ito ang mensaheng nais iparating ng tadhana sa iyo, hindi lahat ng pagbabalik ay biyaya. Malakas ang enerhiya sa paligid mo, may nananalangin, may tumatawag, may kaluluwang hindi mapalagay. Ngunit dapat kang mag-ingat dahil minsan, ang bumabalik ay hindi para paghilumin ka, kundi para subukin ka. Ang paglitaw ng The Tower ay nagbunyag na ng pagkawasak ng nakaraan. Hindi iyon para kalimutan, kundi upang ipaalala ang iyong lakas. Kung babaliwalain mo ang mga aral ng kahapon, maaari mong ulitin ang parehong sakit bukas. Obserbahan mong mabuti ang mga palatandaan. Kung ang pagbabalik ng taong ito ay magdadala ng kapayapaan, gaan ng loob, at tapat na gawa, maaaring ito ay alok ng tadhana ng pangalawang pagkakataon.
Ngunit kung ang pagbabalik nila ay magdadala ng kalituhan, bigat, at paulit-ulit na siklo ng sakit, maaaring ito'y pagsubok ng tadhana upang makita kung sapat na ang iyong lakas para piliin ang iyong sarili. Sa pamahiing Pilipino, sinasabi na kapag ang kandila ay tuwid ang apoy, malinis ang enerhiya. Ngunit kapag ito'y kumikislap ng marahas, senyales ito ng kaguluhan o malas na pilit pumapasok. Ganoon din sa mga relasyon. Kung ang presensya nila ay nagpapabigat ng iyong espiritu, kung ang mga panaginip mo tungkol sa kanila ay tila nakakasakal imbes na nakaaliw, maaaring iyon ay babala mula sa universo. Libra, tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng muling pagkakasundo. Ang pagpapatawad ay kalayaan, nililinis nito ang iyong kaluluwa at pinapahintulutan ang mga biyaya na dumaloy. Ngunit ang pagkakasundo ay isang pagpili, at ang pagpiling iyon ay dapat gawin ng may karunungan. Paalala ng tarot, huwag mong ipagkamali ang guilt bilang pag-ibig, at huwag mong isiping ang mga panalangin lamang ay sapat na upang magbago ang isang tao. Maaaring ipanalangin ka nila, ngunit kung hindi sila nagbabago, mananatiling pareho ang siklo. Mahalaga ang iyong puso. Ikaw ang tanda ng balanse, pagkakaisa, at katarungan. Nangangahulugan ito na hindi mo dapat akuin ang bigat ng pagkakamali ng iba nang hindi nakikita ang kanilang tunay na layunin. Malinaw ang babala, pakinggan mo ang iyong espiritu, hindi lamang ang iyong emosyon. Kung talagang itinadhana ng universo na bumalik ang taong ito sa iyong buhay, mararamdaman mong ang landas ay tuwid, payapa, at pinagpala, hindi pilit, mabigat, o masakit. Ang nakatagong babala ay ito, maaaring binibigyan ka ng tadhana ng pagkakataong maghilom, ngunit binibigyan ka rin ito ng karunungan upang protektahan ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na ang parehong bagyo ang bumasag sa iyo ng 2 beses. Magpatawad, ngunit pumili ng matalino. Pakawalan ang nakaraan, ngunit buksan lamang ang iyong puso kung ang pagbabalik nila ay magdadala ng liwanag at hindi ng anino. Tandaan, Libra, palaging nagbibigay ng senyales ang tadhana, ang kailangan mo lang ay tapang upang makinig. Libra, ang huling mensahe ng iyong tadhana. Libra, dinaanan na natin ang katahimikan, ang mga panalangin, ang mga pahiwatig, ang mga ritual, at maging ang mga babala. Ngayon, habang tayo'y nasa dulo ng mensaheng ito, hinihiling ng tadhana na ikaw ay huminto at huminga. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Damhin ang matatag nitong tibok. Ito ang tunog ng iyong buhay, ang patunay na hindi ka iniwan ng tadhana, at paalala na ang iyong kwento ay patuloy pang isinusulat. May isang tao riyan na maaaring nananalangin ng iyong kapatawaran. Maaaring gabi-gabi nilang ibinubulong sa langit ang iyong pangalan. At, umabot na sa iyo ang kanilang enerhiya, nararamdaman mo ito sa iyong mga panaginip, sa kilabot sa iyong balat, at sa biglaang alaala na dumadaloy sa iyong puso. Ngunit tandaan mo ito, Libra, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa kanilang panalangin. Ang kapangyarihan ay nasa iyo. Ang pagpapatawad ay regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Hindi nito binubura ang nakaraan, pinalalaya ka nito mula rito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nagpatawad ka, nililinis mo ang iyong espiritu, at muling dumadaloy ang mga biyaya na parang tubig na pumapasok sa isang bukas na sisidlan. Ang magpatawad ay hindi kahinaan, ito ay pag-angat mula sa sakit at pagbibigay ng panibagong hininga sa iyong kaluluwa. Maging may pagkakasundo man o wala, palaging magdadala ng kapayapaan ang pagpapatawad. At kaya, Libra, habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, inaanyayahan kitang ulitin ang mga afirmasyong ito. Hayaan mong maging panalangin sila ng iyong puso. Sabihin mo ng malakas o bulongin mo ng banayad. Ang mahalaga ay maramdaman mo sila, paniwalaan mo sila, at hayaang marinig sila ng tadhana. Mga afirmasyon para sa puso ni Libra. Pinalalaya ko ang sakit ng kahapon. Hindi na ito kumokontrol sa akin. Nagpapatawad ako, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang aking kaluluwa ay karapat-dapat sa kapayapaan. Tinatanggap ko ang kagalingan sa aking buhay. Tinatanggap ko ang liwanag sa aking espiritu. Ang nakaraan ay nasa likod ko na, at ang tadhana ang gumagabay sa aking landas pasulong. Ako ay karapat-dapat sa pag-ibig na dalisay, tapat, at totoo. Pinagkakatiwalaan ko ang mga palatandaan, ang aking espiritu, at ang aking tadhana. Ang nakalaan para sa akin ay palaging makakahanap ng daan. Ang hindi, kusa itong mawawala. Ako ay malaya. Ako ay pinagpala. Ako ay minamahal. Ulitin mo ang mga salitang ito ng 3 beses, sapagkat sa tradisyong Pilipino, ang bilang na 3 ay sagrado,
ito ay nagbubuklod sa katawan, isip, at espiritu tungo sa pagkakaisa. Damhin ang pagbabagong enerhiya habang sinasabi mo sila. Damhin ang pag-angat ng bigat mula sa iyong dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot, ito ay tungkol sa pagbabagong anyo ng sakit tungo sa karunungan at ng dalamhati tungo sa lakas. Libra, nais ipaalam ng tadhana ito, hindi ka nag-iisa. Nakita ng universo ang iyong mga luha, narinig nito ang iyong mga panalangin, at naramdaman ang iyong pananabik. Ang inakala mong katapusan ay isa lamang simula ng bagong yugto. Isang panibagong kabanata ang naghihintay at ito'y puno ng liwanag. Pagtiwalaan mo ang mga pahiwatig, pakinggan ang iyong espiritu, at huwag kang mag-alinlangan na ang mga biyaya ay papalapit na. Dalhin mo ang karunungan ng ating mga ninuno, ang pusong marunong maghintay at magpatawad, laging ginagabayan ng langit. Ang pusong may pasensya at pagpapatawad ay pusong laging pinapatnubayan ng langit. At ngayon, naisulat na, Libra. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Patuloy pang nabubuksan ang iyong tadhana. Magpatawad, magpakawala, at maghanda dahil handa na ang universo na ibalik ang matagal nang inaasam ng iyong kaluluwa.